Hindi, kasi ang napansin ko, Jen, ito ay siguro napansin din ng iba, nung nagtatanong kayo, Kong, na ito bang komite na ito ay may kapangyarihang baliwalain ng tradisyon? Hindi, pero tinanong ko kung Binabaliwala na ba natin ang tradisyon ito? sineset aside na ba Sineset natin? aside na natin. Ito po yung naging tanong nyo kaya na Congressman Kimbo, di ba? Kung sineset aside natin, authorized ba ang committee ito na siyang mag-set Nagawin aside? yun. ng tradition? Yes. Naalala mo kung ano sinagot niya? Simple-simple, no. No eh. No, Your Honor. Ibig sabihin, hindi sineset aside ang tradisyon. Pangalawa, walang karapatan ang committee Yun nga. nila na iset Kasi ang aside sagot ang niya, tradisyon. sabi niya, the short answer to both questions is no. Ibig sabihin, Umiiral. itong committee ito walang karapatang mag-set aside at hindi natin sineset aside yung tradisyon na yan. So malinaw na ngayon walang nag-object. Opo. Yan ang pansinin mo. Kasi dapat merong nag-object doon. Kasi nag-rule siya, di ba? Tama po. O walang nag-object, di sana ano na yun, dapat pinatupad niya na mananatili ang ating tradisyon. Teka lang. Yung, Ngayon, merong... Nag-break kayo, Kong. Di ba naalala ko? Parang bigla Hindi, kayo sabi ko, if that is the answer, may I now move to terminate the consideration of the budget of the Vice President. May nag-object. Ayun. So, okay naman yun. Kaya lang, okay, division of the House, sabi niya. Opo. Yung lahat ng bumoto against my motion, out of order dapat lahat yun. Kasi may... dapat yun ang... Dapat nag-rule siya. Yan ang rule ng chairman. Opo. May ruling na eh, no? I am sorry, sabi niya, all of you who voted against the motion of Congressman Marcoleta, you are all out of order because I have already ruled that the tradition will prevail. Ibig sabihin, dapat yung motion ko, pinatuloy nila. Yun ang naghari. Kamukha nung ginawa ni Congressman Sandro. Di ba? Sabi niya, on account of the long-standing tradition of extending courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the budget, blah, blah, blah. Opo. Objection, sabi niya. Nag-ano nga yan. May nag-object pa naman miyembro ng Makabayan Black nung time na yun. Nag-object. Pero na-outvote sila. Ayun. Kasi pinanagutan nila yung tradition. Dapat ganun din ang nangyari. Hindi eh. You are outvoted, sabi niya. So, kanong nire-raise ko, Madam Chair, sabi ko, what happened is inconsistent with your directive. There was a division of the House, sabi niya ganun, and your motion was outvoted. So you are out of order. Kanya, ako bang out of order? Samantalang ako nagtanong, kung may karapatan siyang isin, sabi niya, wala. Sineset aside na ba tan? Hindi. Ba't ako na out of order? Ito ngayon ang pag-isipan ng mga kasama ko. Napakasimple. Kaya nga sabi ko, ano ba itong mga taong ito? Pero, nga, ba't nga parang nagkamali ata, parang baliktad ata Kong, di ba? Baliktad nga ang nangyari, kaya nga hindi na consistent. Ang 2023, ulitin natin, ano? Opo. 2023 budget, tumayo. Actually, hindi tumayo. Nagsalita si Congressman Sandro Marcos. Sabi niya, Madam Chair, on account of the long-standing tradition of giving courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the consideration of the budget of the office of the Vice President. Objection, sabi ng mga makabayan. Opo, nag-object. There's a motion and there is an objection. Let us divide the House. Yan. Those are in favor of... those who are not in favor of terminating... Taas, tatlo eh. Franz Castro, kilala mo na sila eh. Sila yung tatlo. Those who are against, those who are in favor of the motion of the Honorable Sandro Marcos, di gano na, ano? Okay, so the ayes have it. Ganyan, halimbawa, gano'n. Those affirmative votes, ganyan. Nagmo-motion pa si Castro.
I object, wala na kanya, na-terminate na. Oh, can you just accept my manifestation So, manifestation. and Opo. so that my objection be recorded? You cannot do that, sabi niya, because it's already terminated. Ayun. Yun ang rules ng chairman. Yun ang yung ruling. Bakit ngayon iba yung ruling? How can you have two inconsistent rulings for one office and for the same committee? Oo. Oo nga ho, no? Oh, sabi niya, tanggalin si Marcoleta. Parang, Di ba? oo, yun nga ang nangyari pala, no? Oh, pagkatapos, pag hindi na nila kayang sagutin ang sinasabi mo, meron tatayo sa tabi mo, salita ng salita eh. Oo. Unang-una, hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya. Palagay ko, maski siya, hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya eh. Oh, out of exasperation. Ako, Kinuha niya yung hopya kasi- kinakain ko hopya, wala na palang laman. Laman. O, di na itapong ko tuloy. Pero kung may laman niya, malamang hindi naman kayo nag-aalit sa ng pagkakataon na yung Kong, eh, no? Kasi gutom ako eh. Oo. Hindi, tsaka tama. Nakakaubos talaga ng energy dyan, yung ganyan. Kasi unang-una, tumatakbo isip mo. Oo. Nagsasalita ka. Yan ang nangyari. So, halimbawa, kayo, mapapansin ninyo, yung inconsistency Oo nga. nung aming pinaggagawa. Isipin mo, parehong committee, parehong budget, at parehong igagalang daw ang tradisyon. Pero ibang naging resulta. Paano ka matatahimik niyan? So sapagkat kayo Kong ay natanggalan na ng komite, pero makatanong na, so ano nang magiging partisipasyon nyo ngayon sa Sa mga Kongreso, maiinit na pagdinig? Sa dyan mga susunod, no? Kasi nananatiling congressman pa rin po naman kayo, di ba? Nakakapagsalita naman ako. Oho. Pwede pa? Maliban na lang kung halimbawa, Itali ka. tawagin nila yung aming sergeant at arms. Pag dumating ka niya sa plenary, ano kanya? Itali. Huwag ninyong huwag niyong paanohin, huwag niyong paupuin dyan. Oho. Kailan po ba ang resume nyo? Kasi tarang 3 linggo na naman kayo magbe-break, eh, di ba? Ilang araw November lang. 4. So November 4, balik na. Ang na-expect natin by November 4, tapos na yung budget hearing. Wala na, nandun na si Senado sigurado yun. Ayun. Sa Senado naman yung buong November eh. Opo. Kaya nga, halimbawa, binigay ng Senado, balik natin, sabi halimbawa. Oo. Halimbawa lang naman ito. So, di magkakaroon ng BICAM ngayon. Yes. Oho. So, di ganunan, ano. Balik natin, Maninindigan yung Kamara. Hindi, gusto namin 733 million lang eh. Sabi ng Senado, hindi, tuloy na natin yung 2 billion na hinihingi niya. So paano ho magkakaroon ng compromise ito, Kong? So, bahala nga, tinitingnan kayo ng mga tao kung sino yung mananaig sa inyo. Oho. Di ba? Mananaig dapat yung katwiran. Opo. Well, Yung walang katwiran, yung naglululundag eh. Gusto niya, magtatanong na sila. Teka muna, bakit kayo magtatanong? opo. Sasagot pa nga lang ang Vice President sa COA. Oo. Ang totoo niyan, hindi lamang yung notice of disallowance eh. Meron na rin mga private citizens na pumunta sa Korte Suprema, kinu-question nga yung pagkakagamit daw ng confidential fund. Kaya sumagot na nga yung Office of the President. Oho. Pinasagot din siya ng Office of the Korte. Vice Yun ang President. proseso eh. Opo. So accountable talaga kahit sino, kahit Vice President ka. Di sana sinabi ng Korte Suprema. Mr. Private Petitioner, I am returning your petition because you cannot do this. Okay. Because of the long-standing tradition, you cannot question. You cannot question the manner by which the funds have been utilized. Hindi pwede yun eh. Sabi ng Korte Suprema, okay, Madam Vice President, there is a petition asking you to answer this blah, 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 blah. We're giving you 10 days, ano naman yun, or 15 days within which to file your reply. Ayan. So, ganun ang proseso May eh. proseso. Accountable ka. O may nagdemanda kayo, sasagutin mo yun. Accountable ka. Koway na habol ka. Pagpaliwanag ka. So dito Kong, maliwanag, ano? So dapat nating maunawaan. Kasi baka akala nila kaya nyo ipinagtatanggol na yung punto, mawala yung kanya accountability. Hindi ho ganun, Kong.
Yun nga yung pinipilit nitong mga ibang kasama ko na abogado pa naman. Dahil minimislead nila yung tao. Ako ba, sinabi ko ba sa kanila, hindi nyo pwedeng usigin sa kanyang pagkakagamit ng fund kasi may tradisyon. Hindi yun. Hindi ko Walang sinasabi ganun. yun. Opo. Ang sinasabi ko doon sa paglalatag lang Ng pondo. nung kanyang pondo, kaya ang tawag natin budget briefing eh. Opo. Hindi budget investigation. Naipagkamali na naman nila yung investigation at saka briefing. Kasi parang may lumalabas ngayon. Hindi, ayaw siguro ni Kong kasi ayaw niya papanagutin yung pangalawang Pangulo kung meron mang kasalanan. Wala akong ganong usapan, Kong. Di ba? Wala, iba nga yung mag-a-account eh. Ibang opisina yung hahabulin ka talaga niyan. Opo. Kay Korte hahabulin ka. Mukha anong ginawa nila? Nagpetisyon sa Korte Suprema. Nagpapaliwanag ang Vice President. Opo. Meron bang, sinabi ba niya, hindi nyo pwedeng musigin. Vice President, hindi. Opo. Hindi pwede yun. Saka dapat- Yung tradisyon na pinadadaan lang natin, pag nailatag niya sa harapan natin, dahil tayo'y co-equal branch, Opo. executive sila, legislative tayo, At saka dapat malinaw na ang kine-question yung dating pondo, nagamit na. Oo. Ang inilalatag, bagong pondo. 2020. So dapat dito kayo magtanong, di ba? hindi nga ganun Di ba? eh. Ganon? Ngayon, dahil siguro medyo may pagka nainis na rin ang vice. Yun ang nakita ko. Sabi niya, since so far as the 2025 budget is concerned, Yun nga. I forgo my opportunity to defend this 2025 budget by way of question and answer, and instead I leave it to the decision of the House of Representatives on what to do to this proposed budget as presented. Tagalogin mo nga yun. No, mahaba-haba ko. Nakakalimutan ko yung iba. Diyan, tagalogin. Para kasi nakikinig ang ano natin. Aha. Sige po. Balikan natin, Kong. Ang sabi niya, Oo. hindi ko na po gagamitin ang oportunidad ko na idepensa pa itong budget ng aking opisina para sa isang taon Oo. at ipinauubaya ko na lamang po sa inyong lahat ang pagdidesisyon kung ano po ang gagawin ninyo dito. Ayan. Oh. Eh di, malinaw na. Magagalit ka pa ba ron? Malinaw na dapat. Oo. Wala ka namang... Nako. Ay, nako. Anyway, Kong, basa lang kami ng mga reaksyon na may kinalaman sa ating Vox Populi ngayon. Pero basahin ko muna yung tanong, ha? Kasi baka may mga late tuners, hindi Ayan. na alam kung ano yung itinatanong natin, ha? Kayong maabot na halos 5,000 na yung nanonood sa atin. Nelson. Napakadami. Oo. Sang-ayon ba kayong tumakbo sa pagkasenador sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta? Yeah. Eto na, ang mga sagot. Sabi ng ating mga Facebooker, yes, Sunrise Lulu. Yes! Run for Senator Kong Rodante Marcoleta. NEC Ram. Marcoleta sa Senado, Clemente Domingo. Yes na yes for Senator Ami Ortega. Marcoleta sa Senado, may panindigan at prinsipyo, Erickson Alejo. Sang-ayon na sang-ayon ako. Guwaray ng Bacoor City. Yes, CU sa Senate po, Butch Benuya. Sang-ayon ako para sa matuwid na Senado, Nicole Garcia. Sa YouTube naman, yes po, go for Senator Claire Cañazares ng Cebu. Yes po, full support ang OFW. Malapitan ng United Kingdom. Go po, Honorable Congressman Rodante Marcoleta for the Senate. Alex Words. Opo, kailangan nating leader na gaya kay Kong Marcoleta, Edna Angelada. Yes, kayo po ang pag-asa ng bayan, Prudencio Valoria. Iboboto namin si Kong Marcoleta, Joel's Cooking TV. Sang-ayon po kami 100%, Loreto Siledan. Opo, sang-ayon ako, tutulong pa ako sa kampanya. Omer TV, mga vlogger to ko. Sana naman yung ibang mga vlogger Ang dyan. tinatanong mo lang kung tatakbo ako, di ba? Opo, Kong. Ang sinasabi niya, iboboto ko siya. Ayun Ayun na siya, nga. tutulong sa kampanya. Diba, tutulong para sa kakampanya kung makakapag-decision. Ako naman, doon sa iba, yung mga vlogger, baka mamaya for content lang para maraming views. Sana naman kung sinimulan nyo, tuloy-tuloy naman sila. Kung talagang yung kanilang napangako sa inyo, Kong, di ba? Kasi iba dyan, sapagkat sikat kayo, iba dyan mga tao, kunyari, papabor. Pero ang gusto lang pala, maraming views.
Di ba? Ikaw naman, ba't hinatulan mo na kagad? Hindi naman. Anong malay mo naman na Yun talagang nga. yun ang kanilang damdamin? Sana ngayon nagkamali ako kung at tama sila. Tama naman. Oo, wag nating husgahan, di ba? Hindi, iba na ako. Ayoko. Babalik. Yun ang ito rin din yung pangako natin kay Congressman Marcolita. Gagamitin natin yung ating YouTube channel para ipangampanya itong si Congressman Marcolita. Kung yung ating ibang mga subscriber, sana ay suportahan natin itong si Congressman Marcolita dahil nga ito yung kailangan natin sa Senado. Marami namang nagbigay ng suporta, mga komento nakikita natin dito. At siyempre yung buong pamilya natin, ilan kaming mga botante dito ngayon, di ko naman may pangako na lahat ng kamag-anak namin ay makukuha ko, pero marami kami. Marami akong makukuhang boto para kay Congressman Marcolita, mga kababayan. Yan ang pangako natin na gagamitin natin itong ating YouTube channel para nga maipangampanya din itong si Congressman Marcolita, mga kababayan. At yung natin, yung Facebook page kasi natin, di natin masyadong naasikaso, di natin makuan yun, di natin maasahan yun. Dito tayo sa YouTube channel natin at yung Facebook mismo natin, yung min account natin ay gagamitin din natin para nga makapanghikayat sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala para iboto nila itong si Congressman Marcolita, mga kababayan. Asahan natin hindi ito for content lang dahil noon pa umatras ito si Congressman Marcolita na tumakbo bilang isang senador ay talagang sumusuporta na tayo nitong si Congressman Marcolita, mga kababayan. At yun nga, dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay shout out ko lang si Ma'am Edisa Borby, si Lourdes Rosalie Malit, si Ma'am Joyce ng Japan, si Ma'am Berja Religious ng Apolilan, Bulacan. Kaya basta sa lahat-lahat na shout out at lalong-lalo na sa mga sumusuporta, yung mga nababasa natin na sumusuporta kay Congressman Marcolita. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang dito lang muna. Once again, this is Rondy TV. Mag-ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.